Hello po mga kapatid, good morning po. Blessed morning sa bawat isa. Bago mag-start ulit ang ating araw, tayo po muna ay magbulay ng Word of God. Dahil ito ang ating spiritual food. So, share ko po sa inyo ito pong sa Mateo chapter 15 verse 21 hanggang 28. Ang title po nito, ang pananalig ng isang Kananeya. So, sabi sa verse 21, umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. Isang Kananeya na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumigaw, "Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan nito." Yan. So, yun ang sabi ng Kananeya. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, daanan saglit natin tong sinabi niya. Panginoon, anak ni David. So, yun ang tawag niya kay Lord. Sa tingin ko ito yung pagkakaunawa lang nung Kananeya. Anak siya ni David. Pero ang totoo po mga kapatid, sa ilang talata po dito sa Biblia, ang Panginoon ay hindi po anak ni David mga kapatid. Siya po ay ipinagbuntis ni Maria sa pamamagitan ng banal na espiritu or ng espiritu. So, hindi po siya literal anak ni David mga kapatid. So, dinaanan lang po natin yun. At siguro yun yung pagkakaunawa nga po ng Kananeya na siya ay anak ni David. Kasi nga sabi dun sa ibang talata rin, manggagaling sa lipi ni David ang Misaya. So yun yung pagkakaunawa nila. Pero yun nga po, si Lord ay ipinagbuntis sa pamamagitan ng Espiritu. Amen. So, sabi ng babae, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinapahirapan nito. Sabi naman ni Lord, verse 23, ngunit hindi sumagot ang Panginoong Kristo. Kaya lumapit sa kanya yung mga alagad niya. Sinabi nila sa Panginoon, paalisin na nga po ninyo siya, napakaingay niya at sunod ng sunod sa atin. Sabi ni Lord, sumagot si Jesus, sa mga naliligaw na tupa ng sambahyang ng Israel lamang ako isinugo. So, sabi naman ng babae, ngunit lumapit sa kanya ang babae. Lumuhod ito at nagmakaawa. Tulungan po ninyo ako, Panginoon. So, sumagot si Lord, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. So, yan po yung verse 26. So, dito, daanan natin to, yung first na lapit niya, yung sumisigaw siya, yun yung una. Na yung pangalawa, ito na nga, yung lumapit ulit siya sa Panginoon. Lumuhod na siya at nagmakaawa sa pangalawa na yon. Then pangatlo, sabi naman ng babae, totoo nga po Panginoon, ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. So tugon yun ng babae kasi sinabi ni Lord na hindi dapat kunin ang pagkain ng mga bata at ibigay sa mga aso. So yun po ang naisipaw-nawa dito ng Panginoon. Tinitest niya yung faith nung Kananeya. At yung Kananeya po mga kapatid, sila po ay mga hintil. Katulad po natin, tayo po ay mga hintil. At ang sinasabi dito ng Panginoon na hindi siya isinugo sa mga hintil kundi sa mga Hudyo. So, nangangahulugan na ang ibig sabihin dito ng Panginoon, dapat unahin kung saan siya sinugo, doon dapat muna siya mag-i-start at hindi nga dito sa mga
hintil. Pero dahil nakita ni Lord yung faith ng isang ina, sinabi sa verse 28, at sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananampalataya, mangyari ang hinihiling mo. At noon din, gumaling ang kanyang anak. So nakita ni Lord yung faith po ng isang Kananeya, ng isang hintil. At ayun na nga po, daanan ulit natin to. Hindi dapat kunin ng pagkain ng mga bata at ibigay sa aso. Kumbaga parang tinetest nga ni Lord yung faith ng babae, mga kapatid. Kumbaga sa, halimbawa, kung mapagmataas nga yung isang tao, tapos ikay lumalapit sa Lord, tapos narinig mo itong word na to, hindi mo alam, testing pala. So kung ang gagawin mo ay maging ma-pride pa, hindi mo magiging katulad itong sinabi ng babae. Sabi ng babae, totoo nga, Panginoon, ngunit ang mga aso man po ay kumakain ng mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon. So dito, nagpakababa pa talaga yung babae. Binaba pa niya talaga yung sarili niya. Hindi siya naging mataas nung narinig niya yung word na parang inahalin tulad ang mga hintil sa mga aso. So, kasi si Lord talaga, sinugo siya sa Israel, mga kapatid. Doon siya, yun yung bayang pinili. Yun talaga yung una dapat na maka-receive ng mayamang habag at biyaya ng Panginoon. Ngunit dahil sa faith ng isang ina na lumapit sa kanya, nagmakaawa, lumuhod, at humihingi ng tulong sa Panginoon. Tapos, matapos itest ng Panginoon, nakita niya tunay yung kanyang pananampalataya. Yung kanyang puso naka-align sa Panginoon. Bakit? Paano natin nasabi naka-align ang puso ng babae? Kasi tinanggap niya. Nagpakababa siya. Okay lang, Lord, ihalin tulad niyo po ako. Or ihalin tulad niyo po kami sa aso. Mananatili pa rin po ako sa inyo. Kaya parang yun yung nasa puso ng babae. Magpapakumbaba pa rin siya. Diba? Yun po yung kaya nakita ni Lord, napakalaki ng iyong pananampalataya. Sabi sa Mark, ito po yung Mark 7 chapter 24, Mark 7 verse 24 to 30. Mark, daanan po natin yan, para maunawaan po natin yung ayan. Sabi dito sa verse 27, ito yung sagot ni Lord Mark 7 verse 27, kung bakit kailangang unahin yung Israel. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangan ang mga anak muna ang pakainin. So yun yung ibig niya sabihin doon, kung bakit yung Israel lang kailangang unahin. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga aso. So yun po yun, mga kapatid, kung bakit kailangan unahin yung Israel at hindi nga po yung mga hintil. Tugon ng babae, tunay nga po, Panginoon, ngunit kinakain din ng mga asong nasa ilalim ng mesa ang tira ng mga anak. So diba, ganun ka-humble yung puso ng isang ina. Alam niyo yung faith niya talaga. Gumaling yung kanyang anak dahil sa faith ng kanyang ina. Dahil nandun yung pananampalataya ng kanyang ina sa ating Panginoon Hesukristo. Sabi ni Lord dito, napakalaki ng iyong pananampalataya, mangyari ang hinihiling mo. At noon di gumaling ang kanyang anak. Diba? So, praise God, napaka humble nung hintil na nakausap ni Lord dito, So, dito ang lesson talaga dyan, mga kapatid, yung faith ng babae. At nandun na yung lumapit siya sa Panginoon, lumapit siya sa Lord ng may kababaang loob, at nandun yung pagiging
natural niya. Humihingi siya ng tulong sa Panginoon at hindi siya naging mapagmataas. At saka yun nga, yung focus. Nandun yung focus niya sa Panginoon, yung puso niya nasa Lord, kasi hindi niya namalayan na tinest siya, pero nandun na nanatili siyang mapagpakumbaba, mga kapatid. So humility kasama sa lesson po dito, kung paano nagpakumbaba yung isang hintil sa chapter po na ito, mga kapatid. At saka wag po natin kalilimutan, mga kapatid, minsan may mga prayer tayo na hindi man agad siya dumarating, hindi man agad siya natutupad. Hindi ibig sabihin nun na hindi sinagot yun ng ating Panginoon. So dito, kung ano yung inilalapit niya sa Panginoon, sinabi agad ni Lord na mangyari ang hinihiling mo. So ibig sabihin, instant siya, nangyari agad siya. So may time na baka naiisip nyo hindi naman natutupad yung aking prayer. Huwag po kayong mag-alala, mga kapatid. Lahat ng sagot ng ating Panginoon, hindi nyo man nalalaman, sumasagot siya. Pero lahat yun may purpose. Maaring hindi pwede sa'yo, maaring sige, ito yes, mangyari agad yung hinihiling mo. At sinasabi din ng Panginoon, wait, matuto tayo mag-antay, mga kapatid. At saka yung lesson pa dito sa chapter na ito, Hudyo ka man o hindi, Hudyo ka man o hindi Hudyo, hintil ka man or Israelita, sinasabi sa verses na ito na hindi pinagdadamot ng Panginoon ang kanyang mayamang habag at biyaya. Amen, mga kapatid. Ganun kabuti ang ating Diyos. Hindi man natin siya nakikita, pero alam natin na lagi siyang nandyan, lagi siyang nakatingin, at pinagmamasdan niya po tayo, mga kapatid. Kaya lahat lantad sa ating Panginoon, wala tayong maililihim, maging ang tinatago-tago natin sa ating mga puso, mga kapatid. So ganun ka-powerful ang ating Panginoon. Sabi nga sa ibang talata dito sa Bible, ang mundong ating ginagalawan ay tungtungan lamang po ng kanyang mga paa. Ibig sabihin, meron pa nga dito nakalagay, ang isang araw, ang 1,000 taon ba, or basta mababasa niyo po yun dito sa Bible, ang 1,000 taon na isang araw lang sa Panginoon. So ganun tayo kalantad sa ating Panginoon. So yun lang, mga kapatid, na share ko po sa inyo sa biyaya din ng Panginoon. Salamat sa Panginoon na yung mga lesson nga po dito. Faith, stay focus lang po yung puso natin sa Panginoon, at yung humility, yung pagpapakumbaba, yun kailangan i-apply po natin sa ating sarili. Hindi man ganun kadali ang pagpapakumbaba, pero kailangan po natin yun dahil alam natin na mayroong isang Diyos na nagturo sa atin at naging example ng pagpapakumbaba sa kabila ng ginawa po sa kanya, 'di ba, ng mga tao noon. So, sa kabila ng ginawa ng mga tao noon, nandun pa rin yung pagpapakumbaba ng Panginoon. Alam niyo po yung sinabi niya, 'di ba? Yung sinabi ni Lord nung siya ipinako sa krus, sa halip na kumbaga, yung sinabi ni Lord doon, panalangin din siya, prayer siya nung nakapako na siya. Sabi ni Lord, patawarin niyo po sila, hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Diba? So ganun kabuti ang ating Panginoon, ganun ka-humble ang ating Panginoon. Talagang dapat siyang tularan, mga kapatid. So yun lamang po, Salamat po sa Panginoon at sa inyo po, sa inyong pakikinig. Yun, pwede nyo pong bulayin po ito sa Matthew chapter 15 verse 21 hanggang 28.
ang pananalig ng isang Kananeya. Ayun po, God bless po mga kapatid. God bless everyone. Thank you, Lord. Glory to God.